Oh. Eto, sunod, mga kababayan. Ano yung sunod, Ken? Eto po. Nako. Mga kababayan, yung sunod na pag-uusapan natin, hindi pa pala tapos ang emosyon ng mga DDS kahapon. Kung naalala ninyo, diniklara ng ICC, Paghuwat mo. paghuwat mo, sabi niya, maghintay daw kayo. Kung naalala nyo kahapon, mga kababayan, diniklara ng ICC na reject ang ano ni Digong, mga kababayan. Reject ang interim release. Ito po yun I would like to thank the Ito. reporters, interpreter, Ito. judgment. The judge conclusions in relation to that the Pretoria Chamber erred in its assessment. For these reasons, the third ground of appeal is rejected. Ah. I would like to thank the court reporters, interpreters, and other registry staff for their valuable assistance today in holding this hearing. Ah. The hearing is adjourned. So yun po, mga kababayan, diniklara po ng ICC na reject ang tatlong interim release ni Digong. Ngayon, mga kababayan, akala ko okay na. Hindi pa pala. Pati si Banatbay umiyak. Si Maharlika, kung sino-sino pang mga vlogger umiyak daw di umano. Keme. So, akala ko, mga kababayan, isip-isip na, naiyak na, 'di ba? Kaso, mga kababayan, hindi pa pala. Hindi pa pala sila tapos, mga kababayan. Itong mga DDS, mga kababayan, ay meron daw silang ginawa ngayon na tinatawag nilang, ito po, mga kababayan, global, anong tawag dito? Global signature. Bumuo sila, mga kababayan, ng global signature na kung saan pipirma daw, global signature campaign para palayain si Digong, no? At ipasa daw nila sa Supreme Court. Sa pangunguna ni Alvin the Tourism at ni Paulo Lino, yung kaibigan ni Kitty Duterte. Ito po. Hindi pa tapos ang laban. Kaya, kami naman. Makisali na sa Global Signature Campaign para maitama ang mali. Alam niyo ba na may 4 na nakabibing kaso sa Korte Suprema ukol sa pagpapadalang iligal kay PRRD sa ICC? Ito ang GR numbers 278747, GR 278798, GR 278763, at GR 278768. Nakakaantok. Lahat na ito ay kumibisyon sa di makatarungang pagtrato kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng ating gobyerno. The Supreme Court is the last frontier of the Filipino people. That is why we respectfully urge the Honorable Court to take on these 4 actions. Number 1, act on the 4 pending petition. Number 2, declare void any act of the office of the President or its officials that violates due process, exceeds executive authority, or ignores judicial procedures in relation to the arrest and treatment of the former President Rodrigo Roa Duterte. At number 3, uphold the Constitution and the independence of the judiciary and make clear that no public official is above the law. And number 4, direct the office of the President to take all lawful steps to bring former President Duterte safely back to the Philippine jurisdiction under the protection of the Philippine law. In short, pauwiin natin si PRRD. Tama. So paano ba natin sisimulan to? Una, mag-download muna kayo ng kit sa pamamagitan ng QR code o link sa comment section. Wow. Ito ang laman ng kit. Ang letter natin sa Supreme Court at ang signature sheet na kailangan nyong i-download at i-print. Alam nyo ba, yung signature sheet consists of 22 slots. Myself, ikaw, yung pamilya mo at yung mga kaibigan mo. Isalin nyo na din yung chismosan yung kapitbahay. Katulad nito, papirmahin nyo na yan. Pagkalimutan i-document ang pirmahan, pwede kayong mag-like,
Alam nyo, sa totoo lang, ito naintindihan ko na. Sa madaling salita, nangangalap daw sila ng pirma at ipasa daw nila sa Supreme Court at ipakita daw ninyo or nila kung gaano kalaki ang impluensya o pagsuporta kay Digong para mapauwi si Digong. Ito yan, mga kababayan. Ha? Ngayon, siyempre, kung halimbawa pipirma ako, ano bang benepisyong makuha ko kapag nakauwi si Digong? Yun ang malaking tanong dyan eh. Mag-download ka ng apps. Mag-click ka sa QR code. Magkano ang load? 50. 50 na load, only 3 days. Mag-click ka dun sa QR code, mag-fill up ka, lahat ng pamilya mo, papipirmahin mo dun. Ang tanong, ibabalik ba ninyo yung 50 pesos load? Kasi ang unang tanong yan eh, halimbawa, sige, nag-success ang pirma, umabot ng 32 million karobot. 32 million. Anong benepisyo na makukuha namin na 32 million pag nakauwi si Digong? Yan ang tanong eh. Yan ang tanong ngayon mga DDS. Yan ang tanong ngayon. Anong makukuhang benepisyo ng Pilipino na pipirma dyan para makauwi si Digong? Kasi sa totoo lang, kung unahin ng Pilipino ang 50 pesos load, mag-log-in dyan, mag-register dyan at pumirma dyan, kaysa ibili ng bigas. Ngayon, ano ang benepisyong makuha dyan? Yan ang tanong eh mga DDS. Kasi ikaw, try mo. I-try mo, magtinda ka ng isda. Ang kumpra mo 20, ibenta mong 20. May mapapala ka? Instead na itanim mo ng kamuting kahoy yan, ilang minuto mong pipil upan yan, sabihin natin 1 hour. Kasi siyempre wala kang kaalam-alam, magpaturo ka pa. Una, mag-fill up ka, pangalan mo, pipirma ka. Sunod, yung anak mo naman, pipil up, pangalan, pipirma. Sunod, yung asawa mo. Halimbawa, 3 lang kayo. Sa loob ng ilang minuto nilang ginugol doon sa QR code, kung itinusok nila ng kamuting kahoy yan, ilang kamuting kahoy na ang matutusok nila? Ang tanong, anong benepisyong makuha ng Pilipinong DDS dyan kapag pumirma sila at mapauwi si Digong? Yan ang tanong. Yan ang tanong ngayon. Sagutin nyo mga DDS. Kung ang benepisyo dyan, pag nakauwi si Digong, yayaman ako at hindi na ako maghanap ng sports car na napakahirap hanapin kay napakamahal. Sana pag pumirma ako, mabigyan ako dyan ng Maserati, mabigyan ako Corvette, mabigyan ako McLaren, mabigyan ako ng Lamborghini. Pipirma talaga ako. Pero kung wala man lang akong mapala, edi lunukin nyo, ibalot nyo sa foil si Digong, i-marinate ninyo, ilagay nyo sa taro, asinan para hindi mabulok, lagyan nyo kumalin. Alam nyo, napakasimple lang pumirma dyan. Register QR code lang para ka lang kumain dyan sa Samgyup Para pag nagsunod order, QR code lang, pipindot-pindot ka lang doon sunod-sunod. Diba? May mga Samgyup ganyan. Kuha ka cellphone, QR code, pindot ka lang doon. Ito, chicken teriyaki. Ito, enoki mushroom. Ito, shrimp. Sushi. Ito, diba? Ang bilis lang yan Ang tanong, anong benefits na makukuha ng Pilipino kapag pumirma dyan at mapauwi si Digong? Diba? Kasi kung mapauwi man si Digong dahil sa global campaign signature na yan, tapos walang mangyari sa Pilipinas, putang ina niya, mabulok siya dyan. Diba? Ganun lang yun Global signature, pauwiin si Digong. Ang tanong, anong benepisyo ng Pilipino ang makuha namin kapag pumirma kami dyan? Diba? Putragis na yan. Nga, wag na. Hindi na. Ayaw ko naman pumirma. Bahala ka sa buhay mo. Suluhin mo yan. Dipuga ka, lintiang ka. Animal. Diba? Diyos ko po mga kababayan. Ay nako. Kung yan lang din naman, wag na.
Kaya yan po ang tanong mga kababayan, anong benefits ang makukuha ng mga Pilipino kung pipirma dyan sa global signature campaign ni Duterte para pauwiin siya? 'Di ba? Alam nyo, kapag sinunod ng Supreme Court yan, nangangahulugan na ang Supreme Court makadidiis. Alam nyo, sa totoo lang mga DDS, mag-move on na kayo. Uy, mag-move on na kayo. Tanggapin ninyo na 30 years ang gugugulin ni Digong dyan sa Netherlands. Every count ng interim release pag reject 10 years. 3 count ang grounds ni Digong na ni-reject ng ICC. Equivalent to 30 years. 80 plus 30 equals 110. Do you think Digong can survive in 110 years old? Wish mo lang. Diba? Do you think Digong can survive until 2032? Wala. Mamamatay na yan. Bring his urn. Yeah. Mag-move on na kayo. Mga putang ina ninyong lahat, mga DDS. Mag-move on na kayo. Magtanim kayo ng kamote, kamuting kahoy, gabi. Mag-alaga ka ng manok, kambing, baka, kalabaw, elepante, giraffe, tiger, leon. Mag-alaga kayo. Itigil nyo yung kabaliwan ninyo. Diyos ko naman. Putang ina ninyong lahat. Itigil nyo yan. Wala kayong mapapala dyan. Diba? Mag-move on na kayo ay. Mag-alaga kayo ng sigben. Baka sakali maging milyonaryo kayo dahil sa sigben. Pero mas may chance pa na maging milyonaryo ka na mag-alaga ka ng sigben kaysa pauwiin mo si Digong dahil sa pirma ninyo. Diyos ko, mga kababayan, mas may chance pang maging milyonaryo ka kapag nag-alaga ka ng sigben kaysa sa pipirma ka dyan para pauwiin si Digong. Makauwi si Digong abo. Yan ang totoo. Yeah? Mas may chance pa. Mag-alaga ka ng sigben, pakainin mo lang every bilog ang buwan, yayaman ka. Pero kay Digong, pipirma ka po, tangina ninyong lahat, mga DDS. Walang mangyari dyan. Itulog mo yan, gutom lang yan. Maniwala pa ako, bago mag 2026 magka-sports car ako kaysa dyan sa pirma ninyo. Hindi makauwi si Digong. Una, kahit pa 32 milyon na pirma ng Pilipino ang ipasa ninyo sa Supreme Court, kung ang Pilipinas ay hindi miyembro sa ICC, hindi makauwi si Digong. Ang bububo talaga ninyo, no? Mga DDS. Kahit pa 100 milyon pirma ng Pilipino para pauwiin si Digong, hanggat ang Pilipinas ay hindi miyembro ng ICC, B, hindi pwedeng pabalikin si Digong. Utak, pulburon. Kumbinsihin nyo si Marcos na sumali ulit pagiging miyembro ng ICC. Hanggat si Marcos ayaw pumirma, walang Digong na umuwi. Diba? Walang Digong makauwi hanggat hindi tayo miyembro ng ICC. ICC has no jurisdiction in the Philippines until the Philippines is not member in the ICC. Ang ina, pina-English nyo pa ako, mga DDS. Alam ko naman na kahit in English ko yun, kahit wrong grammar yun, hindi nyo naintindihan. Kasi nga,
Bobo nga kayo, pero hindi kayo bongol, di ba, Ma'am Susan Dern? Nag-English pa ako dito. Putragis, hindi naman nila naintindihan yun kasi nga bubo nga sila. Alam nyo, sa totoo lang, napagod na ako kaya. Sa totoo lang, mga DDS, napagod na ako. Sa kakapaliwanag sa inyo, ilang buwan na mag-isang taon na, November ako nag-umpisang pinagmumura si Sara eh. December na next month, ilang araw na lang, December na, isang taon na. Naalala ninyo mga kababayan, yung nag-live ako sa Starbucks na may mga bumberong dumaan, di ba ganitong buwan yon? Isang taon na. Ang mga DDS, bobo pa rin. Putang ina. Naalala ninyo, Nobyembre ako nag-umpisa. Nobyembre yun. Nasa labas pa nga ako noon, nagkakape-kape. Nasa Starbucks. May mga bumberong dumaan. Nakita ninyo. Isang tao na kaya, pero yung mga DDS, bobo pa rin. Di ba? Ay, Diyos ko, isang tao na. Wala talaga pag-asa. Kahit siguro ibala kayo sa kanyon, mga animal. Kahit ibala kayo sa kanyon, bobo pa rin kayo mga DDS. Hanggat nandyan si Sara na kumakanta na, kami ay apoy na